الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga giliw namin taga-subaybay, ay ito'y pagpapatuloy nung talambuhay ni Abu Bakar bilang kauna-unang binigyan ng balita na mula sa Allah na siya ay unang-unang makapasok ng paraiso sa lahat ng mga tagasunod ng mga propeta. Ngayon, nandun tayo sa pagpasok nila sa kuweba. At alam natin na pagkatapos nung pagkalipas ng 3 araw at 3 gabi, saka sila umalis doon sa kuweba. At pag alis nila, ay kasama, siyempre, natural, kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar, patungo ng Madina. Kaya matindi ang serbisyong ginawa ni Abu Bakar sa Propeta habang sila naglalakbay patungong Madina. Kaya talagang yung proteksyon, pangangalaga, pagserbisyo ay talagang naibigay ni Abu Bakar ang anuman ng kanyang kakayanan sa bagay na ito na gawa na sa kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya Allahu Akbar. Talagang matindi ang pangangamba ni Abu Bakar na kung ano mangyari kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya hinahanap ng mga tao at ayon sa nasabi natin na nagbigay ang pabuya ang mga taga-Makkah sa sino man ang makakuha sa propeta, patay man o buhay, ganun siya Abu Bakar, bawat sa kanila ay 100 kamilyo ang pabuya. Kaya siyempre, takot na takot si Abu Bakar na maabutan sila. Allahu Akbar. Kaya minsan, unahan niya ang propeta sa paglalakad. Minsan daw doon sa likod. Sabi ng propeta kay Abu Bakar, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka? Sabihin, ano nangyari sa'yo na hindi ka mapakali? Siyempre kasi kapag siya ay napunta sa harap, inaasahan niya na baka may darating na mula sa harap. Doon sa mga kalaban. Doon sa mga baka sabi na may nag-aabang sa Propeta sallallahu alaihi wasallam sa harap. At minsan siya ay papunta sa huli, sabi na baka mayroong sumusunod sa amin sa likod. Doon sa nabigyan ng pabuya para ibig sabihin na makuha si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patay man o buhay. Ganun katindi ang sitwasyon. At alam natin, siyempre, hindi na sabihin yung isang tao, katulad Suraka ibn Malik, talagang inabutan niya ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nga lang, nangyari ang isang himala na lumulubog doon sa matigas na lupa na halos bato ang kabayong sinakyan ni Suraka ibn Malik. Kaya nung lahat ay ginawa niya, hindi na makuha ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na mahabol ang Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil lumulubog ang kanyang kabayo. Nakita na, bakit sabi, paano lumubog ang kabayo? Tigas ng lupa. Kaya, sabi ng propeta, wala ka magawa sa akin. Sabi na kung ganun, ano yung pangako mo sa akin? Na kung sakaling darating ang panahon, ano ang para sa akin? Sabi ni Suraka. Sisingit ko lang to pero hindi kasama to sa Abu Bakar. Pero doon siya Abu Bakar sa pangyaring ito. Sabi na, ibibigay ko sa iyo yung siwara kisra. Siwara yung ginagamit na parang tawag nito, ginagamit sa kamay. Parang, tawag doon? Porsuelas ba yung tawag doon? Ang mahalaga. Isa kamay yun. Sabi nila, robe. Hindi robe yun. Siwar, kasi siwar, ginagamit sa kamay. Okay?
Yung pangako ng propeta, ang layo, di ba? Si War. Si War ng Kisra. Sino si Kisra? Yung pinuno ng Persia. Si pinuno ng Iran. Noong panahon na yon. Paano nangyari na ipapangako ng propeta yung palamutin ng katawan ni Kisra? Ibig sabihin nun, sigurado ng propeta na darating ang panahon, mapapasok ng Islam ang lugar ng mga Persya. At yun na nga nangyari, nakarating, nauna tanggap ni Suraka ibn Malik, siyempre Muslim na siya at matanda na siya. Noong nakuha na yung Siwar o Kisra, Siwar ng hari ng Persya, kailan? Panahon na ni Umar bin Khattab. Kasi nung lumabas yung Siwar ng Kisra, nalawa siya, sabi na, saan Suraka ibn Malik? Pagluting Suraka, umiyak. Kasi natupad na yung pangako ng propeta. Wala ng propeta, pero natupad na pangako niya. Na napasa kanya pa rin yung pinangako ng propeta. Okay, balikan natin yung si Abu Bakar. Kaya, harap, likod, kaliwa, kanan, nandun si Abu Bakar. Umiikot siya kasi sabi na baka nandun yung, baka may mga nakaabang dyan. May nakaabang sa ating, sa daan papuntahan natin. O merong humahabol sa likod. Allah Akbar. Dahil sa natakot siya, na may mangyari sa propeta sa salam. Talagang ganun niya kamahal ang propeta. Si Abu Bakar talagang mas mahal pa niya kaysa sarili niya. Nakatulad ng, Allah Akbar, katulad ng narapat na mas mahal natin ang propeta sa salam kaysa sarili natin kung tutusin. Kaso nga lang, sino ang nakakagawa nun? Nakatulad ni Abu Bakar. Allah Akbar. Kaya nung dumating siya sa Madina, siya pa rin ang kasama ng propeta kahit saan. Kahit saan siya pa rin ang kasama ng propeta sa salam nung dumating siya sa Madina. Kaya papasok siya ang propeta sa salam sa anumang lugar, kasama si Abu Bakar, siyempre kasama rin si Omar. Lalabas siya, kasama rin si Abu Bakar at saka si Omar. At ito na, yung labanan sa Badr. Labanan sa Badr, unang-unang, hininga ng propeta ng payo, si Abu Bakar pa rin. Siya ang pinaka-advisor ng propeta sa taga-payo. Allah Akbar. At bukod doon, kasama siya ng propeta sa pag-alam ng mga pangyari. Istitla, sabihin yung inaalam ng mga pangyari, baka dito, baka ganito, baka ganon. Kasama siya palagi ng propeta sa salam. Pag inaalam nila yung mga pangyari, lalo-lalo yung mga sa labanan. Allah Akbar. At kadalasan kasama niya ang propeta sa salam, buong magdamag. Sa umaga, yung buong magdamag, nandun na sila sa Badr, kasama ng propeta si Abu Bakar sa kanyang tent, sa tulda. Sa umaga, habang ang propeta sa nanalangin sa Subhanahu wa Ta'ala, na isa sa mga panalangin ng propeta sa salam dun sa laban sa Badr, sabi niya, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata falan tu'bada ba'da abada. Sabi niya, oh Allah, kung sakaling mamatay itong grupo na ito, wala nang sasamba sa iyo pagkatapos. Tingnan yung tindi ng panalangin. At si Abu Bakar nakikinig habang nanalangin ng propeta, doon sa likod ng propeta. Hanggat sa pagtaas, siyempre kasi pinakasuna sa panalangin, mga kapatid, pinakasuna, yung talagang yung matindi ng panalangin, nakataas ang kamay, ganun. Nakataas ang kamay. Diba? Yung pinakasuna. Kapag matindi na matindi na yung panalangin, katulad ng paghingi ng ulan. Okay. Pagtaas ang propeta ng kanyang kamay, nahulog ang kanyang balabal sa taas, yung tinatawag na rida. Siyempre kasi ganun ang kasutan ng mga Arabo eh. Merong sa baba na para tela, tapos meron sa taas na nakabalabal. Nahulog! Allah Akbar. Noong nahulog, kinuha siya ni Abu Bakar at ibinalik niya sa likod ng propeta sallam. Sa kanyang balikat, ibinalik sa balikat ng propeta sallam. At anong kanyang sinasabi? Sabi niya, Ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak. Ya Rasulullah, kafaka munasyadataka rabbak. Sabi ni Rasulullah, sapat na yung paghingi mo, panalangin mo sa iyong Panginoon. Sapat na. Allah Akbar. Sabi na, Inna Allaha munjizu ma wa'adak. Inna Allaha munjizu ma wa'adak. Sabi ni Abu Bakar, katunayan ng Allah, tutuparin niya ano man ang pinangako niya sa iyo. Katunayan ng Allah, tutuparin niya ano man ang pinangako niya sa iyo. Yun ang sabi na sa Propeta sallam. Kaya nung bumaba ang Propeta sallam mula sa kanyang pinagsalahan, sabihin, mataas na konti, bumaba siya. Pagbaba niya,
Sabi niya kay Abu Bakar, Abshir ya Abu Bakar. Magandang balita, Abu Bakar, hada Jibrilun nazilun minas sama wa mahu alfun minal malaika. Sabi nila si Jibril, siya bumaba mula sa taas, mula sa kalangitan. Kasama niya ang 1,000 mga anghel. Mga anghel, sundalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wannako ala jambay. Allahu Akbar. Wannako ala jambay. Sabi niya, yung kanyang magkabila, kasi nakasakay siya ng kanyang kabayo galing sa taas. At sabi niya, may alikabok sa kanyang magkabilang katawan niya. Sabihin, dahil sa pagmamadali nila ay may alikabok. Wannako ala jambay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ganun talaga ang napakalaking karangalan kay Abu Bakar na kasama siya ng propeta sa lahat. Kasama niya siyang unang-unang hinga ng propeta ng kanyang advice. Allahu Akbar. At siya ang kasama rin ng propeta kaagad sa kanyang pag-alis. Sabi kaisa ng propeta kasama si Abu Bakar, una-una, hininga ng advice. Pangalawa, kaisa ng propeta na doon siya. Pangatlo, siya rin ang unang-unang makakatanggap ng anuman ng magandang balita mula sa taas o mula sa pangyari. Kaya sa labanan sa Uhud, siya pa rin ang lumitaw na pinakamatapang. Actually, katulad siya sabi natin mga kapatid, kabisado natin ang pinakamatapang si Omar. Pero ang totoo, pinakamatapang si Abu Bakar. Maniwala kayo mga kapatid, totoo talaga. Ang buong pagkatao ni Abu Bakar talagang punong-puno ng katapangan. Si Abu Bakar, yung ano kasi, yung tapang ni Umar, nature niya, yung tapang na nature niya. Si Abu Bakar ay talagang galing sa, hindi na nature na, sabihin, nung nakikita siya matapang sa lahat ng larangan, pero yun ang tapang na yun na buong buo, bakit? Dahil galing sa kanyang pananampalataya. Si Umar, kahit hindi pa siya Muslim, matapang. Si Abu Bakar, yung kanyang tapang ay galing sa kanyang matatag na paninindigan, matatag na pananampalataya. Kaya mas matindi ang tapang ni Abu Bakar. Allahu Akbar. Kaya siya ang pinakamatapang nung labanan sa Uhud. At siya rin ang kauna-una nakarating sa propeta pagdating sa Uhud. At kasama niya yung ilang grupo ng mga magigiting ng mga sahaba. At nung inutusan ng propeta ng salam ang mga sahaba na mauna na, nung labanan sa Hamra al-Asad, dahil sa may mga nasugatan, kasama si Abu Bakar dun sa nasugatan. Kasama siya dun sa labanan sa Hamra al-Asad. Ang labanan sa Hamra al-Asad, mga kapatid, ito yung labanan pagkatapos ng saan? Pagkatapos ng Uhud. Allahu Akbar. Kaya, nung inutusan ng Propeta sallam, sabi ng Propeta, mauna na yung mga nasugatan. Kasama sa nasugatan si Abu Bakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At Allahu Akbar. Kasama ng propeta kahit saan, kahit yung Sulhul Hudaybiyah, Uhud, Hamra al-Asad, kailan Sulhul Hudaybiyah? Nung ika-6 na hijra, di ba? Kasama pa rin ng propeta sallam, si Abu Bakar, at siya yung unang-unang na, kumbaga, naniniwala at naninindigan dun sa mga sinasabi at mga sabihin natin, mga idea ng propeta sallallahu. Allahu Akbar. At siya ang pinakamatatag upang panghawakan ng anuman ang sinabi ng propeta sallallahu sa Sulhul Hudaybiyah. Alam niyo Sulhul Hudaybiyah, mga kapatid, yun yung magumra ang mga Muslim galing Madina ay inarangan sila. Kaya nagkaroon ng tinatawag na Sulhul Hudaybiyah, Hudaybiyah Treaty. Yung pakipagkasundo, ito ang unang pakipagkasundo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga taga-Makkah na kung saan nagkabunga ng napakalaking pakinabang. Mga kapatid, sabi ng mga scholar, ilan ang pakinabang ng propeta sallallahu alaihi wasallam dun sa pakipaglaban? Katamtaman lang. Pero nagkaroon siya ng sulh, pakipagkasundo sa mga taga-Makkah. Doon nagkaroon ng propeta ng matinding pakinabang. Bakit? Sa bilang lang na nag-Muslim, di ba? Sabi ng mga nagpapaliwanag ng sira, ang bilang ng nag-Muslim nung bago mangyari ang Sulhul Hudaybiyah, 1,000. Pero pagkatapos ng Sulhul Hudaybiyah, lalo pagkatapos ng Fathu Makkah na, yung Fathu Makkah ay resulta ng Sulhul Hudaybiyah. Yung pagbalik ng propeta sa Makkah para makabalik at masakop ang Makkah ng mga Muslim,
ay ikawalo na hijra na kung saan pagkatapos ng dalawang pangyari na yun, Sulhul Hudaybiyah sa kayo, Fathu Makkah. Fathu Makkah, halos walang nangyari na banan, kaya tinawag na Fathu Makkah. Halos walang nangyari na banan, kaya Fathu Makkah. Tinawag na Fathu Makkah. Hindi niya sinasabing Ghazwat Makkah. Hindi. Fath. Kasi wala namang halos walang nangyari na banan eh. Kaya yung dalawang pangyari na yun na walang labanan, Sulhul Hudaybiyah sa Fathu Makkah, ang resulta nun, sabi ng mga magaling na mga paliwanag, ang resulta nun ay may 100,000 nag-Muslim. More than 100,000 ng Muslim na kung saan nakita yung bilang na ito nung Hajjatul Wada. Nung nag-Hajj ang propeta ng kanyang kauna-unan at kahuli-huli ang Hajj, nandun yung may 100,000 na ito, naka-attend. Na more or less 120,000. Kaya yun ang resulta ng sulh. Yung mga kapatid dyan na masyadong mainit sa pakipaglaban, mga kapatid, gusto natin mamatay alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, hindi na nangahulugan, hindi tayo pwede makipagkasunod sa kalaban kung masusunod ang ating kondisyon. Hindi. Sabihin, ang propeta pa hindi nakipagkasundo. Para sabihin natin na bawal makipagkasundo. Mga kapatid, pag-aralan natin ang sira ng mabuti. Higitan natin at lalo pag-aralan natin ang sira at makikita natin kung gaano kahalaga. Kaya sa Sulhul Hudaybiyah, ano man ang nakita ng propeta ng salam, unang-unang naniniwala sa Abu Bakar. Katulad nga nung isusulat na yung kasunduan. Sino ang nakasulat? Si Ali ibn Abi Talib. Magaling siya kasi. Magaling sumulat. Magaling bumasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng mga kuffar, mga walang pananampalataya, hindi namin tinatanggap ang Bismillahirrahmanirrahim. Kasi kung tinatanggap namin lang Bismillahirrahmanirrahim ninyo, ay wala na tayong dapat pag-usapan. Ibig sabihin, Muslim na kami. Okay. Sabi ng propeta, Ali, burahin mo. Ilagay mo, Bismika Allahumma. Ay si Ali, sabi na, ayoko. Hindi ko matanggap na papalitan ko. Kaya, ang propeta binura niya, tapos binago ng Bismika Allahumma. Nung isulat na, Hada ittifaqun Muhammadin Rasulillah. Ito yung pakipagkasunod ni Muhammad Rasulullah. Sabi ng mga taga-Makkah, hindi namin tanggap ang Rasulullah, kaya huwag mo ilagay ang Rasulullah. Muhammad ibn Abdullah. Okay. Walang problema. Pero tanggap pa ng mga sahaba yung gano'n. Mismo si Ali na tagasulat, hindi na tanggap. Sino ang may tanggap? Siya lang, halos. Si Abu Bakar. Lahat ng idea ng propeta na ganito, gano'n, tinanggap ni Abu Bakar. Ito ang sinabi niya kay Umar ibn Khattab. Allahu Akbar. Kaya nanatili siya sa anuman ng gharzu na Nabi sallallahu alaihi wasallam, anuman ng nasa isip ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sinusunod ni Abu Bakar kaagad. At sabi na kay Umar ibn Khattab, sabi na, ilzam gharsar Rasulillah. Sundin mo anuman ang sinasabi ng propeta, anuman ang gusto ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Fa inni ashhadu annahu Rasulullah. Dahil ako tumitistigo na sa isugo ng Allah. Bakit si Umar hindi ba tumitistigo? Ang punto ni Abu Bakar, tama siya kasi Rasulullah siya. Tayo hindi tayo Rasul. Allahu Akbar. Kaya sabi ng Allah sa Quran, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Kung saan na siya ay daladala na yung katotohanan na pinapaniwalaan niya. Sino? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَصَدَّقَ بِهِ. Pinaniwalaan si Nino? Ni Abu Bakar radhiyallahu an. Anong sabi ng Allah? Ulaika humul muttaqun. Sila yung tunay na matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, basahin natin ang sira ng propeta sallallahu alaihi wasallam para hindi masyadong mainit ang ulo natin. Para maharap natin kalaban na sapat lang yung tapang na dala natin. Tapang ni Abu Bakar na galing sa iman. Hindi yung tapang na kung saan napunta. Hindi tapang ni Abu Bakar ang pag-aralan natin mga kapatid. Kasi napakatapang ni Abu Bakar. Makita natin nung siya ng pinuno. Napakatapang niya. Napakatapang niya. Na kung saan. Palagi siya sinasabi ni Umar. Sabi ni Abu Bakar, ganito. Sabi ni Abu Bakar, Umar, hinawakan pala si Umar dito. Dahil mas matapang siya kay Umar. Bakit? Ang tapang niya ay galing sa kanyang tamang paniniwala, tamang paninindigan, malinis, dalisay, matuwid, makatuwiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya dahil sa makatuwiran ng kanyang pananampalataya, nung
May mga bagay na ipinahintulot ng propeta na mangyari nung Sulhul Hudaybiyah, sumakain siya kaagad. Dahil naniwala siya. Kayo kaya mga kapatid ganun. Yung mga matatapang dyan, ipakita ng tapang nyo. Matapang ni Abu Bakar. Tingnan nyo mga kapatid. Yun ang tapang. Lahat ng pagpapakumbaba ng propeta sa salam laban sa mga sa harap ng mga kufar, para lang masunod yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yung gizallahu wa'ada upang matupad ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sunod ka agad si Abu Bakar. Samantalang yung Allah Akbar. Yung iba katulad ni Umar, katulad ni Ali, ayaw sumunod. Bakit? Ay, yung pagkaunawa kasi ni Abu Bakar sa kay tapang niya galing sa tamang iman. Kailan kaya tayo magkaroon kasi mga kapatid ng tamang iman na maintindihan natin lahat? Saan yung kahigpitan ng Islam? Saan yung kaluwagan ng Islam? Maintindihan natin? Allah. Dapat tayo makipaglaban sa kalaban ng Islam mga kapatid, pero kailan, saan, paano? Okay? Kaya pag-aralan natin ang sira mga kapatid para hindi tayo maligaw. Basahin natin ng kumpleto ang talambuhin ng propeta, talambuhin ni Abu Bakar, talambuhin ni Omar, para maintindihan natin ang mga bagay-bagay na dapat natin maintindihan. Huwag tayong masyadong matapang na sabi nga ng mga Tagalog, ningas kugon. Ningas kugon. Allah. Hindi. Sabi, kailangan tapang natin, walang atrasan. Si Abu Bakar hindi siya matras. Pero ayon siya doon sa mga pangyari sa nangyari sa panahon ng Propeta Sallam. Kung saan lumuwag ang propeta, kasama rin siya. Okay mga kapatid, sorry po. Kadiwasadda kabihi. Kaya nung labanan, nung Fathu Makkah, ganun din. Pagpasok ng propeta sa Makkah, kasama si Abu Bakar. Allah Akbar. Sa labanan sa Hunain. Labanan sa Hunain mga kapatid, pagkatapos ng Fathu Makkah, kasama pa rin si Abu Bakar doon sa kukonte ng mga matatatag ng mga mananampalataya na hindi humiwalay sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Yung Hunain, labanan sa Hunain na kung saan ang bilang ng mga Muslim ay marami. Anong sabi ng Allah sa banal na Quran? وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Sa labanan sa Hunain, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan kayo ay tuwang-tuwa, hangang-hanga, tiwalang-tiwala sa inyong dami. Kasi nandami na nasa 12,000. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. Walang nagawa yung dami ninyo. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Naging masikip sa inyo ang lawak ng mundong ito. Naging masikip sa inyo ang mundo kahit gaano kalawak ito. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Pagkatapos kayo tumakas, natakot kayo. Allahu Akbar. Ano nangyari? ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Pagkatapos ibinaba ng Allah ang kapanatagan mula sa Kanya. Kapanatagan, katiwasayan mula sa Allah Ta'ala. Kanino? Sa Kanyang sugo at sa mga mananampalataya. Sa Kanyang sugo at sa mga mananampalataya. Kaya, si Abu Bakar ang kabilang doon sa kukonte na naging matatag na kasama ang propeta sallallahu alaihi wasallam at kailanman hindi sila umatras at hindi sila nagduda, hindi sila nawala ng pag-asa dahil kasama nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar. Mga kapatid, wala na ang propeta sallallahu alaihi wasallam pero nandiyan ang sunnah. Nandiyan ang kanyang sira. Alamin natin ang sira para hindi tayo magkamali. Nasaan yung mga kapatid yung nagtatapang-tapangan nung lumabas ang ISIS? Nasaan na sila? Sumama pa kayo sa Iraq? Sa Syria? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hindi ba nyo alam? Hindi ba nyo kayang kilatisin, alamin kung alin ang tama, alin ang mali sa Islam? Oo, nandun ang tapang, pero hindi kung saan-saan kasasama na ligaw na. Ngayon, alam natin kung saan ang galing yung
mga gustong-gusto ng mga matatapang. Saan nagmula? Ito yung programa ng mga kufar para tayo mag-away-away. Pero hindi naman pwedeng mailihim yung mga plano ng kufar kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama natin. Mga kapatid, maraming po salamat. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.